Sa isang barangay ng Santa Cruz, Maynila, isang mag-asawang nangangarap na magkaroon ng anak. Halos 8 taon na silang nagsasama, ngunit hindi man lang sila nabibiyayaan ng kahit ni isang supling. Dahil dito, madalas na malungkot ang babae. Andres, wala na ba tayong ibang malapitan para magkaroon man lang ng himala? Gustong-gusto ko nang magkaanak. Sawa na ako sa palagi na lang na umaasa. Mahal, alam mo namang hindi natin pwedeng ipilit ang isang bagay na imposible namang mangyari. Hindi ba? Pero ang kapitbahay nating sina Daning at Loretta, isang beses kong napansing umalis, dumayo sa isang lugar kung saan pinaniniwala ang nagpapakita ang diwatang si Liway. Puro ka namang kalokohan. Naniniwala ka naman sa mag-asawang yun. Malay natin kung talagang iniinggit ka lang nila para mahimo kang sumama sa pagsamba sa diwata na yun. Wala namang masama kung susubukan nating humiling, hindi ba? Mahal, alam mo namang puro katoliko tayo. Ano na lang sasabihin ng mga magulang natin kapag nalaman nilang nagpapaniwala tayo sa mga bagay na wala namang katotohanan? Hindi nakapagsalita si Teresita. Naumid ang kanyang dila dahil sa tahasang pagtanggi ni Andres. Alam naman niya na hindi niya mapipilit ang lalaki. Kung bakit naman kasi, kailangan niya pang ipaalam sa mister niya ang narinig niyang balita patungkol sa mga kapitbahay na ngayon ay maswerte nang naghihintay sa paglabas ng kanilang supling. Napayuko ang babae at pinagmasdan ang kanyang mga kamay. Pasensya na, Andres. Hindi ko lang kasi maiwasang mainggit sa kanila. Alam ko naman na anak na lang ang kulang sa atin at magiging isa na tayong masaya at buong pamilya. Nariyan naman tayo. Pero alam naman natin na hindi natin kayang pangunahan ng Panginoon sa kung ano man ang balak niya sa atin. Malay mo, may naghihintay palang sorpresa sa unahan. Yung siguradong matutuwa tayo. Pero... Pakiusap, Teresa. Tama na. Kung talagang bibigyan tayo ng supling, hindi niya tayo kailangang pahirapan. Sa totoo lang, hindi sang-ayon si Teresa sa sinabi ng kanyang mister na hindi na sila kailangang mahirapan. Dapat lang na ang lahat ng kanilang pangarap ay pinaghihirapang makamit at pinagsisikapan ng walang hinihinging kapalit. Kaya naman, para wag nang humaba pa ang usapan na yun, ay tinalikuran na ni Teresa ang kanyang mister. Nagpaalam naman si Andres na pupunta sa kabilang bayan. Paano? At kailangan ko na magpunta sa kabilang bayan. Marami akong hihatid na gulay ngayon. Huwag kang magpapaniwala sa mga kapitbahay natin, ha. Hayaan mo na sila. Oo. Ang pangunahing hanap buhay nila ay ang maghatid ng gulay at prutas sa kanilang mga suki. Hindi na sumama si Teresa dahil masyado siyang naapektuhan ng lungkot. Kaya naman, kahit papaano, nagagawa niyang magliwaliw at libangin ang kanyang sarili sa paglilibot. Dito niya nakilala si Rosana, isang anak ng alkalde. Naging mabuting magkaibigan sila at kalaunan ay naging mas malapit sa isa't isa. Hindi ko itatangging masaya ako kapag kasama kita. Maingay naman kasi talaga ako at maraming alam na kahit anong klaseng pagpapatawa, hindi kagaya ng asawa mo. Hayaan mo na si Teresa. Nalulungkot siya dahil hindi niya ako kayang bigyan ng anak. Kung iwanan mo na lang kasi ang asawa mo, kaya naman kitang bigyan ng anak. Kahit ilan pang gustuhin mo. Natawa si Andres. Hindi niya kayang iwanan si Teresa. Ang babae na lang ang dahilan para makuha niya ang money niya. Bukod pa doon, mahal niya din kasi ito. Hindi nga lang kasing galing ni Rosana pagdating sa kama. Ang mabuti pa, ibili mo na lang ako ng magandang damit. May bagong bukas ng tindahan dun sa unahan, no? Mabuti pa nga. Pero hindi muna kasi marami pa akong bibili natin eh. Alam mo na, wala pa akong natatanggap naman, ha? Oo naman. Gusto mo pumunta tayo ng inn pagkatapos mamili? Gusto ko yan.
Tila magkasintahan kung mamasyal sina Andres at ang kanyang kabit. Kung saang-saang tindahan pa sila nakararating at kumakain pa sa isang kainan sa tapat ng palengke. Ang kanyang panindang gulay ay hindi na niya iniintindi pa sapagkat may pinag-iiwanan na siya nito. Mamayang hapon pa ang uwi niya. Dadaanan niya na lang ito. Hindi magdududa ang kanyang asawa na may iba siyang pinagkakaabalahan. Iisipin nitong pagod na pagod siya sa buong araw ng pagtatrabaho. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman. Kanina pa siya pinagmamasdan ni Teresa. Humahangos ito sa labis na galit. Kasama ng babae ang kumari nitong si Tina na walang ibang nararamdaman noon ng mga sandaling yun maliban ang pagkaawa sa kanyang kumari. Napatunayan mo na nga na may ibang pinagkakaabala ng asawa mo. Mari naman, ano na ngayon ang binabalak mo? Hindi ako papayag na basta niya na lang ako lukohin ng ganito. Mga hayop sila. Mga taksil! Kumalma ka, Mare. Alam mo naman na may nararamdaman ka sa katawan mo, di ba? Para saan pa ang pag-iingat ko sa aking sarili? Kung ganyan na hindi naman niya ako pinagmamalasakitan. Natahimik si Tina sa itinura ng kanyang kumari. Tama naman ito sa sinabi nito. Ni hindi nga ipinaalam ni Teresa na may karamdaman siya para mabawasan man lang kahit papaano ang nararamdaman nilang lungkot na mag-asawa sa hindi nila pagkakaroon ng anak. Sinundan niya ang kaibigan nang humakbang ito para tiyakin kung saan naman susunod na pupunta ang dalawa. Mare, kailangan pa ba natin silang sundan? Kailangan. Nandito na tayo, Tina. Kaya lulubos-lubusin ko na. Mas magandang mahuli ko sila sa akto. Nang sa ganon, maipahiya ko man lang sila. Kagaya ng ginawa nila sa akin ngayon. Natanaw nila na pumasok sa isang mumurahing ina ang dalawa. Mas lalong umusok ang ilong at tenga ni Teresa dahil sa labis na galit. Kailangan niyang gumanti. Kailangan niyang saktan din ang dalawa. Kaagad siyang umatras at huminga ng malalim. Mare, ano na? Ano nang gagawin natin? Maghintay na muna tayo ng tamang oras. Yung siguradong nasa kalagitnaan sila ng ginagawa nilang kawalang hiyaan. Hindi ko akalaing magagawa niya sa'yo ang bagay na to, Mare. Ako nga din eh. Hindi ko akalaing magiging isa pala siyang salawahan. Hindi ko naman magagawang sisihin ang hindi namin pagkakaroon ng anak. Sa kabilang banda ay tama naman ang nangyari sa inyo. Mas magiging kawawa ka kung magkaroon kayo ng anak tapos nagloloko na siya. Yun nga din ang labis kong ipinagpapasalamat. Hindi ko mapapatawad si Andres sa ginawa niyang panloloko sa akin. Ikinuyom ni Teresa ang kanyang mga kamay. Nanggigigil siya ng sobra dahil sa mga nangyari. Hindi niya akalaing hahantong sa ganito ang dati masayang pagtitinginan nila ni Andres. Kung hindi ko lang nakausap ang mahadera kong pinsan, hindi ko malalaman ang totoong dahilan ni Andres kung bakit pa niya ako pinapakisamahan. Bakit? Ano raw bang dahilan? Dahil sa mana, Tina. Pinakasalan niya ako dahil sa mana na matatanggap niya mula sa kanyang mga magulang na matalik na kaibigan ng mga magulang ko. Napakasama niya. Nagawa ka niyang lukohin dahil sakim siya sa pera? Sa halip na sumagot si Teresa, ay huminga ang babae ng malalim. Ikinalma niya ang kanyang sarili at pilit na ngumiti kahit may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Inayos ang kanyang sarili at hinarap si Tina. Ngayon ang tamang pagkakataon. Halika na. Hulihin natin sila sa akto. Paano kung tumanggi sila? Alin? Ang kawalang hiyaan nila? Hindi ako tanga. Pero kilala mo si Andres, Teresa. Alam mong gagawa siya ng paraan para wag kang manalo sa pangangatwiran. Kahit siya pa ang may sala. Wala akong pakialam. Ang mahalaga lang sa akin ay makaganti sa kanila. Kaya halika na. Kailangan natin silang maabutan.
Mabilis nga ang paghakbang ng dalawa sa kanilang paglalakad. Tiyak ang bawat hakbang. Walang iniisip na takot at pangamba. Pumasok sila sa isang inn kung saan naroroon sina Andres at Rosana. Makalipas ang ilang sandali, tinunto nila ang pasilyo papunta sa kinaroroonan ng dalawang salawahan. Nanginginig man ay pilit na ikinakalma ni Teresa ang kanyang sarili. Kailangan niya ng ibayong lakas nang sa gayon ay magawa niyang harapin ang dalawa. Ako ang kinakabahan sa gagawin natin ito, Teresa. Hindi ka dapat na matakot. Nasa katwiran naman tayo. Huminga ulit ng malalim si Teresa, saka hinawakan ng doorknob. Nang pihitin niya ito pabukas, sigurado siya na wala nang atrasan ng lahat. Tumambad sa kanyang harapan ang hubot-hubad ng katawan ng dalawang traidor na magkayakap habang nasa ibabaw ng kama, ni hindi na nag-abalang magkumot ang mga ito. Hingal na bumungad kaagad ang matinding galit sa buong pagkatao ni Teresa. Mga hayop kayo! Mga walang hiya! Teresa, sandali lang. Magpapaliwanag ako. Mahal, sino bang babaeng yan? Yung pagsugod ni Teresa na animoy pangpatayan na. Walang habas niyang kinalmot at sinipa si Andres habang nakasabunot naman ang isang kamay niya sa buhok ni Rosana. Hindi niya alam kung paano niya nagawa ang bagay na yun. Ngunit isa lang ang natitiyak niya. Nawawala na siya sa wisyo at walang ibang kailangang maging pundasyon ng kanyang tapang, kundi ang galit na nararamdaman niya. Pinagsasasapok niya ang dalawa. Sabay hinila si Andres na hindi magkanda ugaga sa pagtatakip sa kanyang maselang bahagi. Nag-agawan pa sila ni Rosana ng kumot, kaya bilang pagsuporta sa kaibigan, nakisali na din si Tina sa kaguluhan. Hinayaan niya si Teresa na ibagsak ang galit nito sa mister, samantalang siya naman ay umatake sa kabit nito. Malandi kang babae ka! Ang kapal ng mukha mong pumatong sa asawa ng kaibigan ko! Wala ka nang pakialam doon! Gusto ko si Andres at sa akin lang siya! Oh, talaga? Magagawa mo pa kayang magpaangkin ng lalaking may asawa kapag winasa ko yung mukha mo? Hayop ka! Makati ka pa sa higad! Bakit ka ba nananakit ha? Ikaw ba ang niloko? Ikaw ba ang pinagtaksilan? Mas magaling ka pa sa asawa ha? Oo! Dahil kaibigan kong matalik ang inaabuso nyo! Mga hayop kayo! Mga peste! Dapat sa inyo niloloblob sa kumukulong mantika! At tuluyan na ngang nagsabunutan ng dalawang babae na animoy mandirigma. Nagpagulong-gulong sila sa sahig habang nagpapaungusan kung sino ang magaling humila ng buhok at kung sino ang mas malakas tumadyak sa tiyan. Galit na galit si Tina at ayaw paawat, kaya walang nagawa si Rosana nang magawangang paduguin ni Tina ang mukha niya. Hindi niya magawang lumaban ng patas sa babae dahil kumot lang ang nakatakip sa kanyang katawan. Mas lalo itong pinanggigilan ni Tina. Malanday ka naman, hindi ba? Dapat tinatanggal mo na yung kumot na ito dahil wala ka namang hiya! Makapal ang mukha mo, maharot ka! Pakialamera ka naman! Hindi ka ba nahihiya? Pinagpalit ni Andres ang kanyang asawa dahil hindi niya kaya magbigay ng anak. Dahil napuno si Tina sa mga pinagsasabi ng maharot na babaeng kaaway, ginawaran niya ito ng isang malakas na sampal na tumulig sa buong pagkatao nito. Pangas ka! Ni hindi ako ninapuan ng palo ng aking mga magulang! Kaya pala ang kapal na mukha mong mag-abuso ng iba! Wala kang disiplina! Habang nagtatalo sina Tina at Rosana, si Teresa naman ay abala sa pakikipagtalo kay Andres, na noon ay pilit pa rin siyang tinatalikuran. Hindi inaasahan ng lalaki na makikita siya ng asawa sa ganong nakakahiyang sitwasyon. Ngunit kailangan niyang humanap ng rason. Kapag hiniwalayan siya ni Teresa, mawawala ang kanyang mana.
Hindi ko akalain na isa ka palang hayop. Andres, minahal kita. Nirespeto. Ito lang ang igaganti mong hayop ka. Hayaan mo kasi ako magpaliwanag. Hindi ko naman gusto ang babaeng yun. Nilandi niya lang ako. Lalaki ako kaya ganun. Alam mo na yan. Nang marinig ni Rosana ang sinabi ng lalaki, ay nagpanting ang kanyang tenga. Ano ka mo, Andres? Ako ang lumandi sa'yo? Aba, ang kapal naman ng mukha mo. Hindi ba gusto mo nang iwan yung asawa mo dahil isa siyang dakilang baog? Wala kang alam sa sinasabi mo. Hindi mo alam kung anong totoo. Pumalahaw ng iyak si Teresa na kaagad namang pinigilan ni Tina. Inalalayan niyang babae at pinatayo. Wag, Teresa. Huwag mo ibababa ang sarili mo sa pedestal. Hayaan mo silang pagdusahan ng mga kasalanan nila. Halika na. Huwag ka nang uuwi sa bahay, Andres. Maghiwalay na tayo. Huwag, Teresa. Pakiusap. Magpapaliwanag ako. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Hayaan mo ng babaeng yan, Andres. Wala naman siyang pakinabang sa'yo. Tumigil ka, Rosana. Wala ka namang ibang ginawa, kundi pirahan lang ako. At ako pa ang masama ngayon? Ang kapal mo! Akala mo naman napakalaki ng ano mo. Sinamaan ang tingin ni Andres si Rosana. Biglang uminit ang kanyang ulo at nawala ang pagkahumaling niya kay Rosana. Bigla siyang lumapit rito at dinaklot ang liig ng babae. Andres! Bakit? Kapag hiniwalayan ako ni Teresa, papatayin kita! Ihiwan ka na mo, Andres! May pinag-usapan tayo. Wala akong pakialam ko ano man pinagkasundoan natin! Andres naman! Dahil lang sa babaeng yun, sasaktan mo na ako! Oo! Sasaktan talaga kita! Hindi kita bibitiwan! Hindi nakinig si Andres. Sa halip, iniangat pa niya ang kanyang kamay. Kaya naman naiangat din si Rosana sa ere. Kitang-kita niya ang kanyang sarili sa salaming dingding na inaangat siya ni Andres. Andres, makiusap ka! Nasasaktan ako! Hahabulin ko ang asawa ko, pero wag mo ko susundan! Hindi kita kailangan! Hindi na! Makiusap! Bitiwan mo lang ako! Binitawan nga ni Andres si Rosana. Naiwang naghahabol ng kanyang hininga ang babae. Habang nagmamadali namang sinundan ni Andres ang kanyang asawa. Si Rosana naman, matalim ang titig na iginawad sa papalayong si Andres. Wala tuloy na nakakita nang pasumandaling nagbago ang kulay ng kanyang mga mata. Naging purong pula at nagpakawala ng huni na palatandaang natapakan ni Andres ang kanyang pagkataong aswang. Hindi siya papayag na hindi makaganti. Samantala, hindi sa kanilang bahay dinala ni Tina si Teresa. Sumakay sila ng isang bus at dumiretso sa probinsya. Tumahan ka na, Teresa. Huwag kang mag-alala at ilalayo kita sa mga taong nanakit sa'yo. Pangako, hindi ka na masasaktan. Pero Tina, ang sakit pa din. Hindi ko akalaing magagawa to sa akin ni Andres. Minahal ko siya. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Bakit sa ganitong paraan niya ibinalik ang kabutihan ko sa kanya? Sadyang may mga tao talaga na mahihina mag-isip. Alam mo naman na madaling mapaapekto si Andres sa kanyang nararamdaman. Porke hindi kami magkaanak. Niloko niya na ako. Anong klase siyang asawa? Naawa man si Tina sa kaibigan, ay wala naman siyang ibang magawa kung hindi ang pakinggan na lamang ang mga hinaing nito. Isa lang ang alam niyang magpapakalma sa babae, ang puno ng sinukuan. Kumalma ka, Teresa. Huwag kang mag-alala at dadaling kita sa lugar kung saan magkakaroon ka ng kakampi para gantihan ang mga taong walang ibang ginawa kundi ang saktan ka.
Saan ba tayo pupunta? Sa puno ng sinukuan. Mahal kong kaibigan. Ibig mong sabihin, Tama ka. Pumapayag na ako na humingi ka ng tulong sa sinukuan. ang nasabing puno ay masyadong misteryoso at mahiwaga. Matatagpuan ito sa kabundukan. Wala pang sino man ang nakakakita sa nasabing puno, maliban kay Tina na apo ng isang mangkukulam. Ginagamit nila ito para saktan ang kanilang mga kalaban. Ang sabi ng matatanda, ang puno ng sinukuan ay ang puno na dating dinadasalan ng mga babaylan para pag-alaya ng mga diwata. Pinaniniwalaan na ang sinumang nagtataglay ng kapirasong kahoy mula sa puno nito ay mailalayo sa nananakit rito, sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Delikadong pumunta sa puno ng sinukuan kapag tirik ang araw o kahit sa gabi na maliwanag ang buwan. Sabi ng matatanda, ang sinumang matatapat sa lilim ng puno ay mapaparalisa at mamamatay. Kailangan naman sa isang taong may nais na matupad na hiling ay makipag-usap lang sa puno ng sinukuan tuwing 6:00 ng hapon. Kailangan nitong humiling kapalit ng isa sa pinakamahalagang bagay na kaya nitong ibigay. Hindi ko akalaing tutulungan mo ako ng labis-labis, Tina. Hindi ba ang puno ng sinukuan ang pinakahuling bagay na lalapitan natin para sa mga pagkakataong ganito? Oo. Naaalala ko pa ang mga sinabi ko. Pero hindi ko kayang makitang nagsasaya ang mga hayop habang ikaw naman ay nalulugmok sa labis na kalungkutan. Ako ang nasasaktan para sa'yo. Maraming salamat, Tina. Hindi mo pagsisisihan ang pagpayag mong lumapit ako sa puno. May tiwala naman ako sa'yo, Teresa. Alam kong ang mga kalaban mo lang at nakaaway ang tanging paghihigantihan mo. Ngumiti ng matamis sa kanya si Teresa. Kahit papano, gumaan ang kanyang pakiramdam nang makitang nakangiti si Teresa. Matagal na silang magkaibigan. Matalik na magkaibigan hanggang sa maging ninang si Teresa ng kanyang anak. Kaya naman naging doble pa ang kanilang pagiging malapit sa isa't isa dahil naging kumare niyang babae. Marami na ding naibigay sa kanya si Teresa at alam niyang oras na para siya naman ang bumawi rito. Hindi naman sila natagalan pa sa biyahe. Humantong sila sa kanilang nayon kung saan sasakay sila ng isang karawahe para makarating sa mismong baryo nila. Hindi ko akalaing makakauwi tayo muli sa ating baryo, Teresa. Gayon din naman ako, Tina. Hindi ko maipaliwanag ang labis na tuwa na aking nararamdaman. Habang iniisip na may naidulot na mabuti yung pagtataksil sa akin ni Andres. Dahil naalala nating umuwi. Hindi pa man din mabuti ang ginawa niya. Alam mo yung Teresa. Basta, susulitin ko ang pagkakataong nakauwi tayo rito. Lingid sa kaalaman ni na Andres at ng iba pang nakakakilala kina Teresa at Tina. Sila ay tubong taga-probinsya talaga. Napilitan silang lumuwas ng Maynila para doon na manirahan at magsimula ng panibagong buhay. Ang kanyang mga magulang ay dati lang magsasaka sa lugar nito, ngunit nangarap na yumaman. Kaya humiling sa puno ng sinukuan. Kagaya ng pagtupad sa isang pangako, nangyari ang pinakaasama ng buong pamilya ni Teresa. Naging mayaman sila at kilalang negosyante ang kanyang mga magulang. Dito nila nakilala ang pamilya ni Andres. Gayunpaman, hindi kailanman naging mahalaga sa kanilang dalawa ang kayamanan na meron ng pamilya nila. O sila lang ba? Dahil nalaman niya na pinakasalan lang siya ni Andres dahil sa mana. At narito siyang muli sa kanilang tahanan kung saan nagsimula ang lahat. Kailangan niyang baguhin ang hindi niya nagustuhang pangyayari sa buhay niya. Teresa, halika na. Nasa bahay na tayo. Salamat sa paghatid, Manong. Pakibaba na lang po ng mga gamit namin. Magpapahinga muna tayo. Bukas ka na lalakad. Oo naman.
Pagpasok nila sa munting tahanan ni na Teresa, nagpahinga muna ang dalawa. Hindi na inabala pa ni Tina si Teresa na isama sa kusina dahil alam niyang may niluluto ng pagkain ang katiwalang kinontrata niya upang mag-asikaso sa kanila. Si Teresa naman ay nagtungo sa kanyang kwarto para ipagpatuloy ang pagpapahinga. Matagal ng panahon na hindi man lang sila nakadalaw sa kanilang dating tahanan. Nakakahiyang isipin na naaalala lang nilang pumunta sa puno ng sinukuan dahil may kailangan sila rito. Nagpasyang lumabas na lamang ulit si Teresa dahil hindi niya kayang titigan ng matagal ang labas ng bakuran nila. Naabutan niya sa kusina si Tina na abala sa paghahanda ng kanilang hapunan. Naabutan pa niyang papaalis na ang matandang babae na may bitbit na plastik at konting pera. Sino yun? Siya ang pinaluto ko ng kakainin natin ngayon. Tina, pwede bang wag mo na ang ipagpabukas ang sadya ko sa puno ng sinukuan? Kailangan ko na talagang makahanap ng paraan para magantihan sina Andres at ang haliparot ng kabit. Wala akong magagawa kung talagang gusto mo nang magpunta doon. Alam ko naman na hindi ka talaga papipigil. Pero heto, dalhin mo sa puno. Kailangan may alay ka sa kanya. Tamang-tama, walang buwan. Walang anino ang puno. Hindi ka masasaktan kapag nagpunta ka ngayon doon. Hindi mo ba ako sasamahan? Hindi na muna. Kailangan taimtim mong makuha ang hinihiling mo. Alam mo na, iyan talaga ang kailangan gawin. Pero huwag kang mag-alala. Susunod ako mamaya kapag natapos ka ng humiling. Tumango si Teresa at tinanggap ang isang basket ng prutas. Walang pagdadalawang isip na tinungo niya kaagad ang likod bahay. Tumambad sa kanyang mababang puno ng sinukuan dahil walang liwanag ng buwan. Ligtas siya sa lilim nito na may kakaibang kamandag na hatid sa sino mang taong matatamaan nito. Pwedeng maparalisa hanggang sa mamatay ang mga taong natatamaan ng lilim ng nasabing puno. Kaya ito ang dahilan kung bakit maraming buto sa paligid nito. Kahit humingi pa sila ng tulong sa mga kasama nilang hindi nakulong sa anino ng sinukuan, ay wala nang magagawang mga ito dahil mahahawaan at mahahawaan lang sila ng animoy kamandag na lason ng anino ng puno. Pumikit si Teresa matapos niyang ilagay sa paanan ng puno ang kanyang mga alay. Nagulat siya nang muling pagdilat niya ay nalanta ang mga prutas kasabay ng pag-ihip ng malakas na hangin. Dahil dito, nalaman niyang nagbibigay na ng hudyat ang puno ng sinukuan para pakinggan ang kanyang hiling. Taimtim na ninamnam ni Teresa ang katahimikan hanggang sa isang iglap. Nagulat siya nang makitang may nagliliwanag na piraso ng kahoy sa isa sa mga parte ng katawan ng puno. Gamit ang kanyang dalang punyal, tinungkab niya ito at ibinulsa. Saka pa lamang dahan-dahang lumiwanag ang langit. Kaya bago pa siya madungawan ng anino ng puno, ay dali-dali na siyang lumayo. Hinihingal na pumasok siya sa likod bahay, papuntang kusina. Oh, bakit tila takot na takot ka? Ano, nagtagumpay ka ba? Nagtagumpay akong makahiling sa puno ng sinukuan. Pero hindi ko alam kung ano at kung para saan ang kapirasong kahoy na ibinigay sa akin ng puno. Bilang parte ng aking paghihiganti. Nasaan ang kapirasong kahoy na sinasabi mo? Heto! Nakita ni Tina ang nasabing kahoy, pero hindi niya hinawakan. Alam niyang tanging kay Teresa lamang magiging epektibo ang nasabing bagay. Kapag hinawakan ito ng iba, ay malalason siya at mamamatay. Kumislap ang kanyang mga mata sa ipinakita sa kanya ni Teresa. Ang swerte mo, Teresa! Hindi mo ba alam na mutya ang binigay ng puno ng sinukuan sa'yo? Mutya? Oo, mutya! At ang kakayahan niyan ay ang magagawa mong pasukuin ang kahit sino ayon man sa kagustuhan mo.
Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Oo naman. Baka nakakalimutan mo. Isang albularyo ang tatay ko. Kung gano'n, napakaswerte ko pala. Kaya kong kontrolin ang manloloko kong asawa, maging ang walang hiya niyang kabit. Tunay na magagawa mo nga. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang patagalin pa ang paghihirap mo. Gantihan mo na sila. Nang maalala ni Teresa ang kahayupang ginawa ng kanyang asawa, ay nanumbalik ang kanyang labis na galit. Hinding-hindi niya mapapatawad ang mga ito. Maiwan ka na dito, Tina. Kailangan kong gawin ang bagay na ito nang walang sino mang nadadamay. Lalo na't patungkol sa mga taong mahalaga sa akin. May tiwala ako sa'yo. Alam ko magagawa mo ang lahat ng kailangan mong gawin para turuan ng leksyon ang mga taong walang ibang alam na gawin kundi ang sirayan ng buhay ng ibang tao. Alam mo naman na mabuti ako, hindi ba? Pero bakit kailangan nilang gawin sa akin to? Pinapangarap ko lang naman na magkaroon ng anak. Siya, tahan na. Ayoko nang umiyak. Tama ng isang beses na lumuha ako. Hindi na sinagot ni Tina si Teresa. Hinayaan niya nang makalabas ang babae. Ngunit nang makalapit na sa bakuran si Teresa, nakita niya naman si Andres na kinakalampag ang tarangkahan ng kanilang tahanan. Teresa! Mahal! Pakiusap! Kausapin mo naman ako! Andres, anong ginagawa mo dito? Hindi pa ba klaro sa'yo, Teresa? Pinipili kita. Kaya kita sinundan dito. At ang kapal naman ang mukha mo. Ikaw pa ang may ganang mamili. Wala kang karapatan, Andres. May asawa ka na. Hayop ka. Pero ginawa mo akong tanga. Nagkamali lang ako, Teresa. Tao lang ako. Hindi ko naman sinasadyang gawin ang mga bagay na yun. At talagang may gana ka pang humingi ng tawad sa ginawa mo. Walang kapatawaran ng kasalanan mo sa akin! Dahil naging desperada si Teresa, dinukot niya ang kanyang mutya at umusal ng mga salita laban kay Andres. Sa nanginginig niyang tinig, inutusan niya ang lalaki. Mabibigat ang mga katagang alam niyang hindi matatanggihan ng lalaki. Nagkasala ka sa akin, kaya kailangan mong parusahan ang sarili mo. Kumuha ka ng bato at ipukpok mo sa ulo mo. Masusunod, Teresa. Huwag kang titigil hanggat hindi nasusugatan ang buong ulo mo. Gagawin ko ang gusto mo. Sa isang parte ng bakuran, isang nilalang ang may mabalahibong braso at binti ang nakaabang. Kanina niya pa nais atakihin si Andres dahil sa ginawa nitong pag-iwan sa kanya sa ere. Ngunit hindi niya magawa dahil nakita niyang papalabas naman si Teresa. Nagulat siya nang makitang saglit na nagtalo ang dalawa. Maya-maya ay nasaksihan niya kung paano utusan ng babae si Andres na pukpukin ang ulo nito. Hindi nakatiis na tumalon si Rosana mula sa sanga kung saan siya nakasampa. Bilang isang aswang, kaya niyang lumipad at dumating sa lugar na gusto niyang puntahan sa maikling oras. Ang hindi niya alam, nakita siya ng isang lalaking nagkataon na padaan sa tahanan ni Teresa. Isang lalaking may nalalaman kung paano kalabanin ng isang aswang na kagaya niya. Hayop na babaeng yan. Ano naman kaya ang ginawa niya kay Andres? Hindi mo ba alam? May mutya ang babaeng pinagmamasdan mo. Sino ka naman? Bakit bigla ka nalang sumusulpot dito? Ako lang naman si Chino, isang anak ng albularyo. Oh, tapos, anong pakialam ko sa'yo? Hindi ka natatakot sa akin? Talaga? Anak ka lang ng albularyo. Hindi ka dapat katakutan. Napangisi ang lalaki sa tinura ng nilalang. Alam niya ang pagkakataon niya para ipakita rito ang kanyang kakayahan. Isa nga siyang anak ng albularyo. Ngunit nagsasanay siya para maging kagaya ng ama niya. At kapag nasungkit niya na ang kahinaan ng aswang nakaharap niya,
Siguradong mabibiyayaan siya ng basbas ng kanyang ama para magawa niyang maging isang tunay na albularyo. Kung hindi ka natatakot na mapatay kita, pues, kailangan mo akong labanan. Hindi ako pumapatol sa bata. Ako? Bata? Talaga? Labanan mo ako para malaman mo. Peste ka! Wala akong panahon sa'yo. Kung wala kang panahon sa akin, bibigyan kita. Lumundag si Chino at inilabas ang kanyang pamalong uway. Iwinasiwas niya ito sa nasindak na si Rosana. Marahil ay hindi na paghandaan ng babae ang nakikita nitong hawak niyang pangontra. Humalakhak si Chino at inatake ang aswang. Suntok dito, sipa doon ang ginawa nila. Halos pareho lang ang lakas ni Rosana at Chino. Ngunit naghahanap ang binata ng pagkakataon para matalo niya ang aswang. Akala ko ba hindi ka natatakot sa akin? Bakit ka umiiwas? Dahil madaya ka. Bakit hindi mo ko labanan gamit lang ang mga kamay mo? Baliw ka ba? Putulin mo muna yung kuko mo. Mas lalong nanggigil sa labis na galit si Rosana. Ilang beses niyang hinampas ng kanyang braso si Chino at sinapok, ngunit nakakaiwas ang lalaki. Anong klaseng impakto ka? Hindi ba baliktad? Ikaw ang impakta, hindi ba? Hayop ka! Ginamit ni Rosana ang kanyang kakayahan na pahabain ang kanyang napakahabang buhok. Bilang isang aswang kubot, madali sa kanyang lansihin ang lalaki at magkunwaring tila ba isang mahinang babae. Ngunit ang kanyang buhok ay palihim na gumagapang sa madilim na sulok na kinaroroonan nila. Dahan-dahan siyang nagbalik sa kanyang tunay na anyo bilang isang babaeng nagkukunwaring mahina. Kailangan niyang madaliin ang pagpatay sa lalaki nang sa gayon ay magawa niyang patayin si Teresa. Hindi niya nga lang alam na tuso din pala si Chino. Pinaplano pa lang niya ay alam na nito kung papaano ito haharangin. Bata, wag. Hindi mo ako pwedeng saktan. Kailan lang nang ako ay maging isang aswang, hindi ko pa kayang kontrolin ang aking sarili. Sa akala mo ba mauuto mo ako? Thunders ka na eh. Huwag mo nang palitin ang boses mo para masabihan kang cute. Hindi na paghandaan ni Rosana ang ginawang pag-angat ng kaliwang kamay ni Chino at ipinakitang tansong punyal. Malupit na ginamit ito ng binata para putulin ang mahabang buhok ni Rosana. Ari ko! Ang buhok ko! Para buhok lang aatungal na. Hayop ka! Ang gwapo kong hayop. Pesi ka talaga sa buhay ko! Muling umangat ang kamay ni Chino nang humarap sa kanya si Rosana. Ngunit hindi nila inaasahan na makikisali sa kanila si Teresa na kanina pa pala nakatingin sa kanila. Aba, napakaswerte ko naman. Hindi ko na kailangang lumuwas ulit ng Maynila. Para lang hanapin ka, Rosana. Ikaw na mismong lumapit sa akin. Sino ka naman? Teka, ikaw ang babaeng may anting-anting. Ako nga. At ngayon, inuutusan kita. Umuwi ka na sa bahay niyo at kalimutan mo ang lahat ng naganap dito. Pagising mo kinabukasan, wala ka nang babanggitin sa mga magulang mo. Sa isang iglap, nagbago ang galawan ni Chino. Hindi na siya nakisali sa kaguluhan ni Teresa at Rosana. Basta na lang siyang pumihit patalikod at iniwan ang dalawa. Nanggagalaiti naman sa galit si Rosana. Nasaan si Andres? Anong ginawa mo sa kanya? Ang manluloko kong asawa? Bakit mo siya hinahanap? Huwag ka na magkaila, Teresa! Hindi lang ako ang kampo ng kadiliman. Nakita ko ang ginawa mo kay Andres. Nakita mo pala eh. Bakit hinahanap mo pa sa akin? Nasaan siya? Halika, sundan mo ko para makita mo ang lalaking taksil. Sinundan ni Rosana si Teresa papunta sa bakuran. Hindi na sila pumasok sa loob ng bahay. Sa damuhan, naroroon si Andres na tila ba wala sa sarili.
Nahindik si Rosana nang makitang nakakasindak nitong gawain. Ninangat-ngat ni Andres ang sariling mga kamay, kaya nagdurugo ng mga ito. Ang kanyang buto sa daliri ay nagsisilitawan na, habang lumalalim naman ang mga mata ng lalaki. May luha sa mga mata ni Teresa nang harapin si Rosana. Hayan ang mabait kong asawa. Ano? Gusto mo bang gumayos sa kanya? Aswang ako pero hindi ko kayang gawin ang kalupitan na pinatikim mo sa kanya. Sana pinatay mo na lang si Andres. Para ano? Para matakasan niyo ang kahiyupang ginawa niyo sa akin. Hindi pa tapos ang parusa ko. Teresa, tuloy mo. Hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang huminto sa pagkat sa kamay ko. Ngunit nahihirapan na talaga ako kung pakiusap. Patawarin mo ako. Titigil ka kung kailan ko gusto. Hayop ka. Nahihirapan ka na pala eh. Bakit nagawa mo akong saktan? Eh ganyan din ang nadarama ko. Mga hayop kayo! Tinangkang sugurin ni Rosana si Teresa. Ngunit mabilis na umusal ng kataga si Teresa. Pinahinto niya si Rosana sa pag-atake. Anong ginawa mo sa akin? Hayop na babae ka? Kumalma ka, Rosana. Wala pa akong ginagawa sa'yo. Pero sisiguraduhin ko rin na magdurusa ka sa lahat ng kasamaang pinaranas mo sa akin. Walang hiya ka! Hindi kasalanan na magmahal! Ah, talaga? Kaya kahit kanino, basta ka na lang nagmahal. Kahit alam mong may asawa na. Ang linis mo naman. Bakit ikaw? Ni minsan ba hindi mo naranasan magmahal? Nagmahal ako. Pero tiniyak kong ang akin ay akin lang. At wala akong kaagaw na sino man. Napatda si Rosana nang makita niyang nanlisik ang mga mata ni Teresa. Batid niya sa mga sandaling yun. Wala na siyang magagawa para baguhin ang nais ng babaeng nagawa niya ng pagkakasala. Pakawalan mo ako, Teresa! Pakawalan mo ako! Ganun ba? Hindi kasi ako nakikinig sa mga kaaway ko. Hayop ka talagang babae ka! Ano man ang sabihin ko sa'yo, susundin mo. Lantakan mo ang katabi mo na walang iba kundi si Andres. Hindi! Hindi mo magagawang tanggihan ang sasabihin ko. Gagawin mo ang gusto ko! Nanlisik ang mga mata ni Teresa at tila ba biglang may nagbago sa ihip ng hangin. Ngayon, sumisigaw si Rosana dahil nakikita niya na pilit na hinahablot ng kanyang kamay si Andres na noon ay napupudpud na ang mga buto sa daliri dahil sa kalalantak nito. Kahit nahihirapan, pilit nang umingiti ng taimtim si Andres at mangiyak-ngiyak na tumingala kay Teresa. Patawarin mo ako, mahal ko. Sana maging masaya ka sa naging desisyon mo na patayin ako. Hindi mo ako madadaan sa konsensya dahil hindi naman akong papatay sa'yo. Teresa! Itigil mo to! Nang iwan ako ni Andres para sundan ka, napatunayan kong mas lamang ang pagmamahal niya sa'yo kaysa sa akin! Tumigil ka! Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Tama na ang nakita kong pagtataksil ninyo! Ang sama mo namang magalit! Hindi ka marunong magpatawad! Ganyan ka ba talaga? Diyos nga nagpapatawad, ikaw ba kaya? Tila nababaliw sa katatawa si Teresa. Hindi niya matanggap ang sinabi ni Rosana. Diyos! Nakapagsasalita ka pa tungkol sa Diyos sa itsura mong yan! Ilang tao nang pinatay mo dahil sa pagkaaswang mo. Baka nga ilan sa kanila nagawan ka ng kasalanan, hindi ba? Ngunit hindi mo sila pinatawad. Isa kang hangal sa pag-aakala mong magagawa mong kontrolin ang lahat.
Kumakapal lang ang apog mong manakit dahil may mutya ka! Oo! Dahil hiniling ko sa mahiwagang puno ng sinukuan, nagantihan kayo! Kaya pagdudusahan niyo ang lahat ng sakit na ginawa niyo sa akin! Sa di kalayuan, malungkot na pinagmamasdan ni Tina ang kanyang kaibigan. Tila ba nagsisisi siya sa ginawa niyang pagpayag na humiling si Teresa sa puno. Ito na nga bang sinasabi niya? Nabubulag sa maling desisyon ang kanyang kaibigan. Hindi niya akalaing paghihigantihan ng ganito kabrutal ang dalawang nagtaksil sa buhay niya. Hindi nakatiis si Tina at nilapitan niya si Teresa. Teresa, tama na! Ikalma mo na ang sarili mo! Hindi na ikaw ang gumaganti sa kanila. Alam mo ba? Ang puno na ang naghahanap ng paraan para makapanakit. Huwag mo nang hayaang kontrolin ka nito. Bakit mo ako pinipigilan, Tina? Ano? Sumusuko ka na ba? Hindi mo na kaya? Hindi ba't napag-usapan na natin ito? Oo, napag-usapan na natin to. Pero hindi ko sinabing pagdusahin mo sa mas brutal na paraan ang mga taong nagkasala sa'yo. Mas mabuti pang pinatay mo na lang sila. Kasalanan namin ito. Kaya, marahil nabulag na sa matinding galit sa amin si Teresa. Sana mapatawad mo ko sa ginawa ko. Saglit na natigilan si Teresa. Hindi nakapagsalita. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Alam niyang mahirap, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit tila ba nakakaramdam siya ng matinding galit. Animoy isinusuko niya ng kabutihan na meron siya sa kanyang pagkatao at napalitan ng pagkasuklam. Nang tangkain siyang lapitan ni Tina, bigla niya itong itinulak. Gulat na gulat si Tina. Si Rosana naman ay naging tao at inalalayan si Tina. Si Andres nanginginig na pinapakialaman ng sakit ng kanyang mga putol-putol na daliri. Teresa, patawarin mo na ako. Sa isang malaking pagkakamali ginawa namin sa'yo. Ang panluloko namin sa'yo. Huli na! Kinusto ko kayong gantihan sa mga kahayupan ninyo! Niloko mo ako, Andres! Akala ko'y matinukang lalaki, pero ginamit mo lang ako. Magdudusa ka hanggang sa naisin mo na lang ang iyong kamatayan! Teresa, makinig ka. May kasalanan din ako sa'yo. Ito ay ang hinayaan kitang maghiganti sa maling paraan. Napagtanto kong walang magandang mangyayari kung hahayaan kitang saktan ang kapwa mo sa kabila ng mga kasalanan nila. Ang nais lang naman ni Tina ay bigyan ng leksyon sina Rosana at Andres. Hindi niya akalain na magiging masaklap pa pala ang gagawin ni Teresa. Teresa, pakiusap! Itigil mo na to! Hindi! Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang hustisyang para sa akin! Hindi na makatwiran ang ginagawa mo! At ngayon, sila na ang kinakampihan mo! Hindi ko sila kinakampihan! Ayoko lang na pagdusahan mo ang lahat ng bagay na hindi mo dapat ginagawa. Hindi ka kriminal, Teresa. Isa kang mabuting tao. Yan ang akala mo! Hinarap ni Teresa ang umiiyak na si Tina. Hinawakan ang kanyang mutyang nasa bulsa at bumulong ng mga kataga. Hindi mo na ako mapipigilan, Tina! Mula ngayon, kakainin mo ang sarili mong tila! Teresa, wow! Napasigaw na lamang si Tina nang sa muli niyang pagsasalita ay dumugo na ang kanyang bibig. Nguya lang siya ng nguya hanggang sa maramdaman niyang may nilunok na siya. Napasigaw si Tina sa labis na pagkasindak. Nanginginig at halos mamatay siya sa takot. Kinain niya nga ang sarili niyang dila. Ikaw naman, Andres, sa pagkakataong ito, kakain ka ng maraming lupa hanggang sa mamatay ka! Teresa, pakiusap.
Patayin mo na lang Hindi ko ipagkakaloob sa'yo yun! Bigla ngang nagbago ang kanyang emosyon. Naging blanko na lamang ang kanyang pakiramdam. Wala siyang pakialam na dumampot ng maraming bato at lupa sa kanilamon at nilunok na para bang gutom na gutom siya. Muling nabahira ng dugo ang mukha ni Andres. Nawasak ang kanyang ngipin, ngunit hindi niya magawang huminto sa paglamon. Hinihingal na dinaluhong naman siya ni Rosana. Sobra kang magalit! Hindi ka marunong magpatawad! Isa akong aswang! Oo, inaamin ko yon. Nilandi ko ang asawa mo dahil nagkagusto din ako sa kanya. At hindi ko itatanggi yon. Ngunit sa ginagawa mong ito, masahol ka pa sa halimaw! Isa kang demonyo! Kayo ang nagpalabas ng demonyo sa katauhan ko! Kaya hindi mo ko masisisi. Ikaw na ang mamamatay ngayon! Bago ako mamamatay, kailangan mo munang magising sa tunay na ikaw! Makailang beses na kinalmot ni Rosana si Teresa. Nagpalipat-lipat sila ng lugar at nagpalitan na lamang ng pag-atake. Ilang sandali lang, nagawang sugatan ni Rosana si Teresa gamit ang kanyang matutulis na kuko. Labis na nagalit si Teresa dahil sa ginawa ng babae. Walang hiya ka! Hindi kita hayaang gawaran ako ng sumpa, kagaya ng ginawa mo sa asawa mo at sa sarili mong kaibigan! Isinusumpa kita bilang aswang! Tumahimik ka! Isang malakas na bigwas ang iginawad niya kay Teresa. Nagulat ang babae, ngunit hindi niya nagawang gumanti. Nanghina siya at basta nalang bumagsak. Nakapikit at walang malay. Hinihingal naman na napasalampak ng upo si Rosana sa harapan ni Teresa. Puno ng pagsisisi ang kanyang muka at naaawa sa naging resulta ng buhay ni Teresa. Matapos niyang gawan nito ng masama. Nang makita niyang wala na itong malay, tahimik niyang pinasok sa bahay ni Tina ang babae. Wala na siyang magagawa para kay Andres at kay Tina. Nakaagading pumanaw pagkatapos ng mga nangyari. Inaalala niya kung paano mawawala ang hawak nitong mutya. Mabuti na lang, naalala niya si Chino. Kailangan niya itong mahanap. Nagpasalamat na din siya at matalas ang kanyang pangamoy. Kaya niyang sundan ang binata. Sa kanyang pagbabagong anyo bilang aswang, lumipad siya saka isinamang walang malay na si Teresa. Sinundan ng nalalanghap na amoy ni Chino. Halos suyurin niya ang lahat ng kakahuyan hanggang sa mahanap niya ang kubong kinaroroonan ng binata. Nagulantang ang mag-ama nang makita siya. Ah! Isang aswang! May hawak pa siyang biktima! Huwag! Nagkakamali ka! Hindi ako masama! Nandito ako para humingi ng tulong sa inyo. Teka, ikaw ang babaeng kalaban ko kanina. Hindi ko lang maintindihan kung bakit umuwi ako nang hindi kita natatalo. Kagagawa nito ni Teresa. Kailangan niya ng inyong tulong. Sinenya sa ni Mang Roy si Rosana na ibaba ang buhat-buhat niyang babae. Kahit wala itong malay, ay hindi maipaliwanag ni Mang Roy kung bakit tila may malakas na puwersang pumipigil sa kanya na alamin kung ano ba talaga ang tunay nitong nararamdaman. Nang mailapag ni Rosana ang walang malay na si Teresa, ay kaagad niyang ibinalik ang kanyang tunay na anyo. Hindi na nagulat si Mang Roy at Chino sa kanyang ginawa dahil tila ba sanay na ang mga ito. Ang babaeng ito ay humiling sa isang puno na pinagmumulan ng kapangyarihan. Mukhang hindi lang simpleng pag-aalay ang kanyang ibinigay sa puno. Kaya siya nanghihina ng ganito. Ano ibig mong sabihin? Mukhang buhay niya ang magiging kapalit ng kanyang paghihiganti dahil sa labis na kalungkutan. Ito ang mahirap sa mga taong masyadong mabait. Hindi nila kontrolado ang kanilang nararamdaman. Mabilis silang nalalamon sa takot at pag-aalala. Masyado na pong mahaba para ikwento ko ang lahat. Ngunit
Isa ako sa mga naging dahilan kung bakit siya nagkaganyan. May paraan pa kung paano siya gagaling. Ano pong klaseng paraan? Gagawin ko ang lahat. Gusto kong makabawi sa kanya. Medyo mahirap ang kailangan mong gawin. Kaya sana, pag-isipan mo na muna. Chino, pakibuhat na ang walang malay na babaeng ito sa kwarto para sa mga bisita. Tapos samahan mo ang babaeng aswang na yan sa kanyang tutulugan. Maraming salamat po, Mang. Roy, tawagin mo na lang ako sa pangalang Roy. Ikinagagalak po kitang makilala. Sana maintindihan mo na ako naman ay hindi masyadong masaya na ikaw ay makilala. Isa kang aswang at hindi kami dapat nagtiwala sa isang kagaya mo. Aminado si Rosana. Nasaktan siya sa sinabi ng albularyo. Tama naman ito. Sino ba naman ang basta na lang magbibigay ng tiwala sa isang aswang na walang ibang ginawa kundi ang maging makasalanan habang nabubuhay siya? Mula sa pag-aanyong aswang hanggang sa maging isang normal na tao ay hindi siya nawawala ng kasalanan sa mga tao. Isa siyang maruming babae na nanggugulo ng mga taong may maayos na relasyon. Pero hindi ito ang oras para magdrama siya. Kailangan niyang tulungan si Teresa at mahanap ang kapayapaan para sa sarili nito. Hindi niya alam kung kailan at papaano niya naramdaman ang ganito. Basta't nagsisisi siya at umaasang mapapatawad ng babae sa lahat ng kasalanang nagawa niya. Hindi ko alam kung bakit kailangan kong gawin to. Pero sana, pagpasensyahan mo na si tatay. Alam mo naman ang mga matatanda. Hindi talaga basta nagtitiwala. Lalo na sa mga aswang. Naiintindihan ko naman kayo. Saka, huwag ka mag-alala. Ayos lang ako. Ano bang simula ng sigalot sa pagitan ninyong dalawa ng babaeng yun? Ako naman talaga ang may kasalanan. Pinilit ko ang sarili kong maging isang masamang babae. Hindi ko na napapansing nakakapanakit na pala ako. Mukhang komplikadong sitwasyon ninyo ah. Hindi naman talaga. Kung umiwas lang sana ako. Mukhang hindi nga magandang simula ninyo. Pero huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Kaso lang, kailangan mong tanggapin na kapag natapos na ang tulong na igagawad namin sa'yo, kailangan kitang talunin. Ibig bang sabihin, papatay mo pa rin ako? Hindi sa ganon. Pero kapag natalo kita, gagawaran ako ni tatay ng basbas para maging isang tunay na albularyo. Ang bala ko lang, tanggalin ang pagkaaswang mo. Kaya mong gawin yun? Oo naman. Kaya nga ni tatay eh. Pero saka na, alam kong may mahirap na misyon ka pang kagampanan. Nagpasya si Rosana na magpahinga. Umaasa siyang magiging maayos ang lahat sa pagitan nilang dalawa ni Teresa. Kahit na hindi siya mapatawad ng babae. Ibalik lang nito ang dating tiwala sa sarili na naglaho na dahil sa kanyang ginawa. Nang magising siya kinabukasan, nakaabang na sa kanya si Mang Roy. Si Teresa ay wala pa ring malay ayon kay Chino. Pinainom nila ng pampatulog para wag na munang magwala hanggang sa hindi pa siya bumabalik sa kanila. Magandang umaga po, Mang Roy. Magandang umaga naman. Kamusta? Ayos lang po ako. Kailan ko po gagawin ang misyon ko? Mamaya, pagkatapos mong mag-agahan. Tumango si Rosana. Simpleng tuyo na may suka at sili. Bagong lutong kanin at sabaw ng malunggay ang kanilang pinagsaluhan. Sa totoo lang, sosyaling tao si Rosana. Ito nga ang dahilan kung bakit niya pinatulan si Andres. Nanghihinayang siya sa mga bagay at perang pwede nitong ibigay sa kanya oras na maging silang dalawa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya magawang maghanap ng panibagong ulam. Kontento na siya sa kanyang nakikita. Patapos na siyang kumain at tarantang lumapit si Chino. Tay! Si Teresa! Gising na! At nagpupumiglas!
Ano? Bakit hindi umeepekto ang pampatulog sa kanya? Hindi ko po alam. Pero mukhang siyang natataranta. Kasalanan ko to. Kailangan ko siyang puntahan. Sandali lang, Rosana. Ngunit hindi nagawang pigilan ni Chino si Rosana. Mabilis na nakalapit si Rosana sa kinahihigaan ni Teresa. Matalim ang mga mata ni Teresa nang makita siya nito, pero nanatiling mapagkumbaba si Rosana. Anong ginagawa mo dito? Ako ang nagdala sa'yo rito, Teresa. Pasensya na. Kinailangan ko kasing humingi ng tulong. Sana hinayaan mo na lang ako mamatay. Sana hindi ka na nakialam pa sa mangyayari sa akin. Alam kong mali ang nagawa ko at walang ibang pwedeng sisihin kundi ako lang. Pero huwag mong sayangin ang buhay mo, Teresa. Pakiusap. Gusto kong makabawi sa mga nagawa ko sa'yo. Kahit huwag mo na akong patawarin. Nang marinig ni Teresa ang kababaang loob ni Rosana, bigla siyang natauhan. Tila ba nagising ang mabuting kalooban at napaiyak. Nasaktan ako sa nangyari, Rosana. Pero hindi lang naman ikaw ang pwedeng sisihin. Kasalanan ko din. Kung nabigyan ko sana ng anak si Andres, baka hanggang ngayon ay magkasama pa kami. Masaya't nagmamahalan. Pero dahil sa puot na nadarama ko, pinatay ko siya at tinamay ko pa si Tina. Huwag kang malungkot, Teresa. Naniniwala ako na magagawa mo pang ayusin ang lahat. Huwag ka nang malungkot. Pero huli na, Rosana. Isinugal ko ng aking kaluluwa, kapalit ng mutya, para lang makapaghiganti sa inyo. Pero hindi ko pala kaya. Ayoko pa palang mamatay. Sana mapatawad niyo ako. Pinatatawad na kita sa ginawa mo sa kaibigan mo at sa asawa mo. Kaya huwag mo nang sisihin ang sarili mo, Teresa. Gagawin ko ang lahat, may ayos lang ang nagulo ko. May solusyon pa. Makapanabay na lumingon si Mang Roy kina Rosana at Teresa. Parehong nagtataka ang muka. Ano ba ang posibleng maging solusyon? Ano po bang kailangan gawin para mabawi ni Teresa ang kanyang kaluluwang inalay sa puno ng sinukuan? Ang puno ng sinukuan ay nagre-representa sa mga taong sumuko na sa lahat-lahat. Ito ang dahilan kung bakit ang kaluluwa ng puno ang nagbibigay ng lakas sa isang tao para magawa niyang ipaghiganti ang sarili. Nagbibigay siya ng mutya, kapalit naman ng enerhiya na makukuha niya mula sa kaluluwa ng isang mortal na taong lumalapit sa kanya. Totoo po yun. Inialay ko ang aking kaluluwa, kapalit ng pagnanais na makaganti. Na dapat ay hindi mo ginawa, Iha. Alam mo bang ang ginawa mo ay isang sugal? Ang problema lang, hindi ikaw ang mabubuhay, kundi ikaw ang magiging pataba ng puno ng sinukuan sa mismong lupang tinitirikan nito. Malinaw na ipinaliwanag ni Mang Roy na ang paglapit sa puno ng sinukuan ay katumbas ng paglapit ng isang tao sa dyablo. Hindi nagbibigay ng anuman ang puno ng sinukuan kung walang ibibigay bilang kapalit. At hindi sapat ang alay na pagkain at prutas sa mga simpleng hiling lang. Napaiyak si Teresa nang mapagtanto na isang malaking pagkakamali ang kanyang nagawa. Bakit ko ba nagawa ang mga bagay nito? Ano bang pumasok sa isipan ko? Ang mangyayari, maghihintay ka lang dito, Teresa. Si Rosana ang kailangang gumawa ng nasabing misyon. Ngunit bakit si Rosana lang, Mang Roy? Ako ang nagsimula ng lahat ng ito. Ngunit si Rosana ang punot dulo. Siya lang ang makakalapit sa puno ng sinukuan sa ganoong paraan. Humarap si Mang Roy kay Rosana. May iniabot na bag. Ang laman nun ay isang kutsilyo at itim na tela. Sadyang makamandag ang puno ng sinukuan, Rosana.
Kailangan mong mag-ingat sa bawat galaw mo. Ang lilim ng nasabing puno ay may taglay na kakayahang magparalisa ng mga taong magtatangkang lumapit sa kanya. Hindi kailanman magtatagumpay ang mga tao, lalo na kapag hindi kilala ang nasabing puno. Ano bang meron sa puno, Mang Roy? Ang puno ang may pinakamagandang ugat na kayang gamutin ang halos lahat ng karamdaman. Kailangang mautak na pamamaraan para huwag matamaan ang lilim nito. Oras na matamaan ka, kaagad kang mapaparalisa. Kaya maraming nakatambak na buto sa puno. Hindi na ito nakuha pa ng mga kaanak nila sa takot na sila man ay magaya sa mga ito. Namamatay ng hindi man lang naililibing. Minsan ang naikwento sa akin ni tatay ang tungkol sa puno ng sinukuan. Sinabi niya sa akin na ang gamot mula sa sumpang nakadikit sa kaluluwa ni Teresa ay makukuha lang sa ugat ng puno ng sinukuan. Ang bukod tangi na makakagawa niyon ay ang taong naging punot dulo ng pagnanais na maghiganti ni Teresa. Siya lamang ang pwedeng kumuha nun dahil pinagsisisihan na niya ang kanyang ginawa. Katulad ni Teresa, sumuko na din siya sa kanyang nagawang kasalanan at nakahandang magbago. Pero Rosana, ayoko nang gawin mong bagay na ito para sa akin. Ilang beses na din kitang napagsabihan ng masasakit na bagay. Alam kong sa pagkakataong ito, patas lang tayo sa ating pagkakasala sa isa't isa. Teresa, kalimutan mo na yun. Hindi ko naman nabalak pang baguhin ang naging desisyon ko. Umaasa ako na may babalik pa ang dating kaligayahan mo. Sana, huwag mo nang sisihin ang lahat ng nangyari sa'yo. Kailangan mo ng kumilos. Hindi pwedeng patagalin ang ganitong pangyayari. Hindi lahat ng mutya ay nakapagbibigay ng magandang buhay sa bawat taong nangangalaga ng ganito. Minsan, may mga mutya din na kasawian ng hatid sa bawat taong nakakahanap sa kanila. Tay, sasamahan ko si Rosana. Mag-iingat lang kayo. Hindi na nag-aksaya ng panahon sina Rosana at Chino. Kaagad silang nagtungo sa bahay nila Teresa at pinuntahan ang puno. Tirik na tirik ang araw, kaya pinigilan ni Chino si Rosana sa paglapit sa lilim. Napat-dapat sila nang makitang magkatabi sa loob ng lilim ng puno ang mga katawan ni Tina at Andres, ni hindi man lang ito dinapuan ng langaw. Maski ang insektong nagtatangkang lumapit doon ay namamatay sa pagpasok sa lilim ng puno. Diyos ko! Sina Andres at Tina! Wala na tayong magagawa para sa kanila. Pasensya na. Naiintindihan ko. Kailangan natin maghukay. Saan naman tayo magsisimula? Dito tayo magsisimula. Kailangan natin gumawa ng parang tunnel para makakuha ng ugat mula sa puno ng sinukuan. Sige, papayag ako. Kaagad na nagsimula ang paghuhukay ni Chino at Rosana. Mabibilis at sigurado ang kanilang mga kilos. Walang nais na sumuko, kahit sa sobrang pagod at pinagpapawisan. Kailangan pa nating laliman bago tayo magkubkob palapit sa ugat ng puno. Sige. Gabi na nang matapos sila sa kanilang ginagawa. Pagod na pagod ang dalawa at halos hindi na magawang bumangon pa. Nagulat sila nang makitang nakalitaw sa may dulo ng kanilang hinukay ang mga ugat. Rosana, hayan na! Nakikita ko ng ugat ng puno. Oo nga. Nako, sana naman makakuha ako. Sigurado yan. Kailangan mo lang ihanda ang sarili mo. Ha? Bakit naman? Kahit natatanaw mo ng ugat ng puno ng sinukuan, hindi yan magiging madali. May mga pagsubok kang susuungin, kaya kailangan mo silang labanan. Huwag mong isusuko ang lahat ng pinaghirapan mo. Kuha ko. Sana naman, magawa ko ito na maayos. Kaya mo yan. Nagtitiwala ako, Ate Rosana. Sumikdo ang dibdib ni Rosana nang marinig ang tinawag sa kanya ni Chino. Naalala niya ang kanyang nakababatang kapatid na kailan lang na yumao. Biglang bumuhos ang luha sa mga mata ni Rosana.
Naaalala niya ang dating siya, isang simpleng babae na ginawa din ng lahat para sa kanyang pamilya, para sa kanyang kapatid. Naging mahirap ang buhay para sa kanila, kaya ito din ang naging dahilan kung bakit maagang pumanaw ang kanyang nakababatang kapatid. Inabuso pa ng kanyang amang alkalde ang katayuan nito at posisyon at hinayaan silang maghirap. Tumigas ang kanyang puso na hinubog ng maraming pagsubok. Ngunit sa isang pagtawag lang sa kanya ni Chino ng katagang ate, alam niyang hindi na siya makakalimot. Magbabago na siya at mabubuhay bilang isang mabuting tao. Hindi makapaniwalang hinarap niya si Chino. Anong tinawag mo sa akin? Ate Rosana, hindi ba yun naman talaga ang dapat? Kapag ba nagtagumpay ako sa pagkuha ng ugat ng puno ng sinukuan at nagamot na natin si Teresa, pwede na ba kitang gawing nakababata kong kapatid? Kahit ampunin ka pa namin ni Tatay Roy, ate, walang problema. Umiyak si Rosana at napayakap kay Chino. Ngayon, natitiyak niyang may direksyon ang buhay niya. May matatawag na siyang pamilya na noon ay nawala sa kanya. Kailangan ko nang pumasok sa hinukay natin. Babantayan ko ang lugar na ito. Kailangan masiguro ko na walang sino man ang makakapasok sa loob para sundan ka. Salamat. Pumasok nga si Rosana sa loob ng hukay. Dahan-dahan siyang gumapang at nahindik nang makitang nagliliwanag ang ugat ng puno. Tila ba may mga kakaibang ilaw sa pinakailalim na siyang pinagmumulan nito. Isang tunay na hiwaga nga kung may tuturing. Ngunit kasabay ng paglabasan ng mga ilaw ay ang paggapang ng mga insekto. Mga makamandag na insektong walang ibang kayang gawin kung hindi ang kumagat at mag-iwan ng kamandag na lason. Unang nakalapit sa kanya ang malaking alupihan na udto-udtong ahas. Kinagat siya saan mang parte ng kanyang katawan, ngunit hindi siya nagpatinag. Gumapang siya hanggang sa mapalapit siya sa mga nagliliwanag na ugat. Nang puputol na sana siya ng ugat, nagulat si Rosana nang makitang gumagapang ang isang nilalang papalapit sa kanya at tila ba galit na galit. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya yon at walang iba kung hindi si Andres sa naaagnas nitong anyo. Rosana! Saan ka pupunta? Andres! Hindi pwede! Patay ka na! Ano, Rosana? Talagang tutulungan mo ang karibal ko sa puso ko! Ha! Andres! Isang malaking pagkakamalang ginawa kong pagpatol sa'yo! Demonyo ka! Naging masama lang naman ako dahil sa'yo! Akala mo ba matatakot ako sa'yo? Hindi! Hindi ako natatakot! Kung ganon, ilabas mo ang tapang mo! Napapikit si Rosana nang maramdaman niyang malamig nitong kamay na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang liig. Hindi niya alam kung tama bang magpadaig siya sa takot, ngunit kailangan niyang lakasan ang kanyang loob. Hindi siya dapat na magpatalo sa mga nilalang na alam niyang katulad niyang likha ng dilim at walang pag-asang magbago. Samantala, si Chino naman sa labas ng puno ay nagkaroon din ng engkwentro. Nagulat siya nang tumayo ang isa sa mga bangkay na nasa puno, yung babae, at basta na lang kumapit sa kanya. Chino, umalis ka na dito. Hindi ko iiwan si Ate Rosana. Talagang malakas ang loob mong makialam sa pinagdadaanan ng iba. Hindi mo ba alam na isang malaking pagkakamali ang ginawa mong pagtulong sa kalaban mong aswang, Batang Albularyo? Aswang nga siya, pero kaya pa niya magbago. Iwanan mo na siya kung ayaw mong mamatay. Hindi ako papayag na pakialaman mo ang misyon niya. Inilabas ng binata ang kanyang binditadong langis, maging ang kanyang punyal na yari sa pilak na siyang tanging makapapatay sa bangkay na nabuhay. Lalabanan kita hanggang sa bumalik ka sa hukay. Hukay!
Hindi mo ba alam na wala naman ako sa hukay? Hindi ako nakalibing. Tanga! At pilosopo ka ba talaga? Humanda ka! Papatayin kita! Hindi na napigilan ng binata ang mapamura. Kung hindi siya nagkakamali, ang babae ay ang dating kaibigan ni Teresa. Mabilis itong nilamon ng kapangyarihan ng puno ng sinukuan. Gaya ng kanyang inaasahan. Dahan-dahan itong nagbabago ng anyo. Naging katulong pa nito ang maliwanag na buwan para maisagawa ang masamang binabalak. Mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Chino. Saglit siyang napayuko para ikalma ang sarili. Ngunit huli na nang mapagtanto niyang isang malaking pagkakamali pala ang nagawa niya. Sa muli niya kasing pagtingala ay nasa harapan niya na ang nilalang. Nakatayo lang ito, hindi gumagalaw, pero nanlilisik ang mga mata at tumutulo ang laway. Hindi maipagkakailang natatakam ito habang nakatingin kay Chino na tila ba naghihintay ng tamang tiyempo para sugurin siya. Umatras ang binata habang umaabante naman ang nilalang na talagang nais siyang atakihin. Nanginginig na ito sa pagkahumaling na nasa harapan ng kanyang magiging biktima na walang iba kundi si Chino. Isasama kita papunta sa puno! Hindi ako papayag! Mahina ka rin kagaya ni Teresa. Mga mabababang nilalang! At ano? Ikaw ang nakatataas? Saang banda ka dapat tinitingala? Labanan mo na lang ako! Walang babalang inatake ni Chino si Tina habang hawak ang kanyang pangontra at iwinasiwa sa nilalang. Suntok dito, sipa doon. Hindi siya pumayag na magawa siyang talunin ni Tina dahil alam niyang ang ugat ng sinukuan ang kailangan nila. Kaya naman sa pagkakataong ito, inilabas niya ang langis niya na may binditadong asin. Isinaboy niya ito kay Tina, dahilan para magwala ang babae. Halos hindi na maitsurang mukha nito nang mapasot naglalagablab na asin. Ni hindi na magawa pang makipaglaban ni Tina. Nang makita niyang natutupok na ang babae, ay napasalampak siya ng upo habang nanginginig sa pagod. Siya namang paglabas ni Rosana sa butas na hinukay nila at itinaas ang kanyang dalang kapirasong ugat. Nagliwanag ang mukha ni Chino. Nagtagumpay ka, Ate Rosana! Nagawa mo! Maraming salamat, Chino. Ngunit hindi ko magagawa ang lahat ng ito nang hindi dahil sa'yo. Tara na. Ibigay na natin ito sa tatay mo. Umuwing magkasama sina Chino at Rosana. Si Teresa naman, sa kabilang banda, ay napaiyak nang makitang ibinuwis ni Rosana ang sariling buhay para lamang mailigtas siya. Kaya naman, nakapagdesisyon na siya. Rosana, pinapatawad na kita sa lahat ng naging kasalanan mo sa akin. Siguro tao lang ako na madaling masaktan. Pero nasa atin din naman yun kung nanaisin nating maging mabuti o masamang tao sa hinahanap, hindi ba? Saka nakikita ko na ang pagbabago sa iyo. Kaya nahihiya ako sa lahat ng inasal ko. Nakalimutan kong isipin na hindi lang naman ikaw ang kailangang sisihin, kundi maging ako. Dahil marupok ako. At si Andres, dahil nagpadala siya sa makamundong hangarin niya. At si Tina, dahil sa pagkonsinti sa akin. Kalimutan na natin yun. Ang mahalaga, hindi tayo nagpa-apekto sa kapangyarihan ng taglay ng punong sinukuan. Isinuko mo na ang mutya at natutong magpatawad, gaano man kalaki ang aking naging kasalanan. Masaya ako para sa inyong dalawa. Naway hindi dito magtapos ang inyong pagkakasundo. Sana maging magkaibigan din kayo. Mula noon, wala nang sino man ang nagtangkang lumapit sa puno ng sinukuan. Alam nila ang epekto nito, lalo na sa mga taong may bitbit na negatibong enerhiya. Kaya marapat lamang na iwasan at huwag nang hihingan pa ng hiling kahit kailan.